Magandang araw mga bata! Narito ako sa inyong harapan upang ibahagi ang isang kwento na tiyak ako ikapupulutan niyo ng aral. Pero ako muna ay magpapakilala. Ako nga pala si Ate Marlene, isang on-the-job training student na nagmula sa Camarines Sur Polytechnic Colleges. Bago tayo magsimula, mayroon lamang ako katanungan sa inyo. Mga bata, nakakita na ba kayo ng tipaklong? Mahusay! Saan masyado nakikita ang tipaklong? Magaling! At dahil dyan, ang ating kwento ay pinamagatang Nagsalita ng Tipaklong. Ito ay isinulat ni Kung Si King at ikinuhit ni Him Comien at sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Handa na ba kayo mga bata? Tara, magsimula na tayo! Sina Tipaklong, Palaka at Kuliglig ay mahilig tumakbo at maglaro sa damuhan araw-araw. Isang araw, masama ang pakiramdam ng mga kaibigan ng Tipaklong, kaya't nagdesisyon na lamang sila na manatili sa bahay. Pinaliwala ito ni Tipaklong. Tumakbo siya sa labas at patuloy na naglaro. Ngunit, nang sumunod na araw, wala ang kaibigan ni Tipaklong sa damuhan. Hinanap niya ang mga ito sa buong paligid. Ngunit wala sila. Nagdesisyon na lamang si Tipaklong na mag-isang lumipad pabalik sa bahay. Nakita niya sa daan si Kuliglig na nagsasabog ng kemikal sa mga halaman na pinapalaki upang makain. May mga lalagyan na ubos na ang lamang kemikal at lumulutang sa kalapit na ilog. Naisip ni Tipaklong na huminto upang batiin ang kanyang kaibigan. Ngunit siya pa rin ay bugnot sa hindi pakikipaglaro ni Kuliglig sa kanya, kaya't nagpatuloy siya sa paglipad. Lumipas ang ilang araw at pinuntahan ni Kuliglig si Tipaklong. "Saan ka nagpupunta?" tanong ni Tipaklong. "Bakit hindi ka nagpunta sa damuhan upang maglaro?" Sumakit ang tiyan at ulo ko. Halos hindi ako makalakad, daing ni Kuliglig. Nag-alala si Tipaklong sa kanyang kaibigan. "Maaring may nakain kang may lason. Magpagamot na tayo sa doktor." Tinulungan ni Tipaklong makalakad ang kaibigan. Ngunit, nung nakarating na sila sa ilog, ay nanghihina na si Kuliglig at hindi na kaya pang lumipad upang makatawid. Naghanap si Tipaklong ng mahabang patpat upang maging tulay. Nagsimulang tumawid si Kuliglig, ngunit siya ay nadulas at nahulog. "Tulong! Mahuhulog ako sa tubig!" iyak niya. Hinawakan ni Tipaklong ang patpat upang subukang mailigtas si Kuliglig. "Kumapit ka!" patuloy niyang sigaw. Unti-unting nahulog si Kuliglig. Hindi ko na kayang kumapit pa na matagal. Pinipilit ni Tipaklong si Kuliglig na maging malakas. "Huwag kang bibitaw. Mayroon diyan sa tubig na maaaring kumagat sa iyo." Biglang naputol ang sanga. Sina Tipaklong at Kuliglig ay nahulog pababa sa tubig. Isang higanting palaka ang tumalon at handang lunukin sila pareho. Saktong-sakto, nagsisigaw si Tipaklong. "Sandali lang, palaka. Kami ito, mga kaibigan mo." Hindi ko agad nalaman na ikaw iyan. Hindi kasi ako makakita ng maayos kamakailan. Anong ginagawa nyo dito?" Kumapag sina Tipaklong at Kuliglig sa pinakamalapit na dahon ng leryo. "Kami ay pupunta sa doktor. Malawa ang sakit ni Kuliglig." "Siguro, dapat sumama rin ako," sabi ni Palaka. "Nababahala na rin ako sa aking mga mata. Gayon din ang aking balat ay may kakaibang pantal." Sa palagay ni Tipaklong, alam na niya kung ano ang nangyayari. Nagdesisyon siyang magsalita na. "Kuliglig, ako ay nangangamba na. Ang mga kemikal na isinabog mo sa mga halaman ay nakasasama sa inyong pagkain. At ang mga lalagyan na nahulog sa tubig ay ang siyang nagkasakit sa mga mata at balat ni Palaka." Nakaramdam ng takot at pagkapagkapag si Kuliglig.
dahil sa nagawa niyang pagkakamali. Okay lang yun, kuliglig, sabi ni Palaka sabay ngiti. Itatama natin lahat. Ngunit, kailangan muna natin pumunta sa doktor upang bumuti tayong lahat. Kapag bumuti na siya ulit, lilinisin kuliglig ang mga basura at kalat sa tubig. May natutuhan siyang bagong paraan sa pangangalaga ng kanyang mga halaman na hindi gumagamit ng mga mapapansalang kemikal. Wow! Ngayon napakinggan na natin ang ating kwento. Nais itong ipaalam sa atin na dapat alagaan ang ating kalakasan at dahil kung hindi, ay maaari tayong magkasakit na tulad na nangyari kina Kuliglig at Palaka. At dyan nagtatapos ang ating kwento ng pinamagataang nagsalita na si Tipaklong. Palaging tandaan, panatilihing malinis ang ating kalikasan. Muli, ako nga pala si Ate Marlene. Huwag kakalimutan mag-follow, like, and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel at sa iba pang kwento na tiyak ako'y kapupulutan niyo ng aral. Hanggang sa muli natin pagkikita, paalam!